She confirmed it with her own eyes. Alam na niya pero pilit pa niyang itinatanggi sa sarili. At sa sandaling iyon, hindi na niya maitatanggi ang katotohanan. Mukhang hindi lang ang ugnayan niya sa ama niyang walang pakialam sa kanya ang kailangan niyang tapusin. Kinagat niya ang dila upang kahit paano'y mawala ang sakit na nararamdaman sa dibdib niya. Sorry sir, nalate ako traffic eh. Ani Sarah na nagmamadaling ipinagila ang sarili ng upuan sa tabi ni Hope. It's fine. Kadarating ko rin lang. Saka may inaantay pa tayo. Paliwanag na Zildjian sa dalawang babaeng kaharap. So, may kasabot ba tayo? Ani Sarah. Pero sigurado ka ba dito, sir? Alam mong ayaw ni Laika ng surprise. Bakit kasi labo niyong dalawa? Oo nga, sir. Hindi tuloy na tuloy ang date namin ni Ariel. Bakit ang dami niyong reklamo? Akala ko gusto niyo sumama sa Palawan. Oo na nga po. Free yun lahat ha. Excited na saad ni Hope. Ito, basta libre. Pambubuskan ni Sarah. Sabay palo sa braso ni Hope. Pero parang baliwala lang naman iyon kay Hope. Ayoko lang ng maraming tao sa proposal, okay? Just make sure na darating sa Laika bukas. Kinakabahang saad ni Zildjian. Pero paano yung promotion? Siguradong hindi magugustuhan ni Laika na malaman ng iba na girlfriend mo siya, lalo na after her promotion. Alam niyo naman siguro ma-pride siyang tao, di ba? Alanganing saad ni Hope. Hindi ko naman sinabing i-announce niyo sa buong madla. Just between me and Laika. At kayo, pati ang mga kaibigan ko. Yun lang, sapat na muna sa ngayon. Ay, kung malalaman lang ni Laika itong mga pinagagagawa niyo, baka biglang ma-inlove sa'yo iyon. Akala talaga namin malamig pa kayo sa yelo eh. Romantic ka pala, sir. Kung ako lang masusunod, sasabihin ko na talaga ito sa babaeng iyon. Hirit pa ni Sarah. Yun ang hindi pwedeng gawin nyo. Kundi, wala na kayong trabaho kapag nireject ako ni Laika. Romantikong duwag ka rin pala, sir. Nito pa. So basta, quiet ka lang tapos ikaw nang bahalang mag-convince sa kanya bukas. Ani Hope kay Sarah. Nakausap ko na, sir, yung restaurant at pinareserve ko na para bukas ng alas 6 onward. Paliwanag ni Hope. Huwag mong babanggitin kay Jelay. Mas malala pa yun sa'yo. Mulimbaling nito kay Sarah. Oo naman ang. Nakaingos na sagot ni Sarah dito. Dama ni Zildjian na excitement kasabay ng kaba. He was scared of being rejected pero mas natatakot siyang hindi pa niya magawang magtapat ng damdamin niya kay Laika. Patapos na ang meeting niya sa dalawang babae ay saka lamang dumating sina Jason na na-starstruck ata kay Sarah. Hindi mo naman sinabing Jcas pa lang ka-meeting mo. Hello, sexy. May boyfriend ka na ba? Preskong baling nito kay Sarah sabay lahad ng palad. Sorry pre, babae ang type ko. Jowa ko. Pabruskong saad ni Sarah sabay kabig kay Hope na hindi man lang nagulat na napangisi dahil sa biglang bawi na Jason ang kamay nito na nabitin sa ere. Talaga ba? Kapwa sila napalingon sa lightning sa Von na ang mata ay nakatuon lang kay Sarah na parang magkakilala ang mga ito. Binastad lang kita, naging tomboy ka na? But Sarah just rolled her eyes at Von. Magkakilala ba kayo? Tanong niya. No. Yes. Halos sabay na sagot ng mga ito. Mukhang magkakilala nga ang mga ito. Hindi ko siya kilala, sir. So kung wala ka na sasabihin, aalis na kami ng jowa ko. Paalam nito sabay hila kay Hope na napasunod na lang dito. Magjowa talaga sila? Hindi makapaniwalang tanong ni Jason sa kanya. Bakas ang panghihinayang sa mukha nito. I'm not sure. Pangaasar niya dito. Mukhang may atraso si Von sa babae. Buti nakalabas ka na. Kailan nakasal mo? Hell no. Wala akong planong magpakamatay. Kahit mawalan pa ako ng mana. I'm not marrying anyone. Deklara nito. Bakit bigla kang naging interesado kay Sarah? Pambabuskan niya dito. I'm not. She part of the past. At hindi ako interesado sa kanya. Ano, iinom ba tayo o hindi? Pag-iba nito ng paksa. Pero umiling lang siya, saka tumayo. May liligawan ako bukas. Make sure na darating kayo. Yun lang, at iniwanan niya ang dalawa. Daya nito? Dinig niyang reklamo ni Jason bago siya nakalabas ng restaurant. He felt excited. 3 months ago nang mabuking sila ng mga kaibigan ni Laika.
Buti na lang at hindi nakita ni Laika ang mga ito. And he made them promise na huwag ipaalam kay Laika ang totoo. Nasanang-ayunan naman ng mga ito. Si Laika ang tipo ng taong ayaw pinakikialaman o pinag-uusapan ng personal nitong buhay. Dumaan siya sa flower shop upang ibili si Laika ng bulaklak. Hindi pa niya nagawang bigyan ito ng bulaklak. I'll try to be the best boyfriend. Kausap niya sa bulaklak na nasa bakanteng upuan. Palapit siya sa building na mag-ring ang phone niya. It was his grandmother. Yes, hello? Beautiful? Sir, si Madam Ho. Panik na bungad ng kabilang linya. Dahilan upang matapakan niya ang brake ng kotse. Past 8 p.m. na pero wala pa rin si Zildjian. Kaya naman lalong bumibigat ang pakiramdam ni Laika. Handa na siya na kumprontahin si Zildjian at tapusin na ang lahat. After all, kaibigan pa niya ang pinili nitong i-date. Paano nito nagawa iyon? Hindi naman niya maaring sisihin si Hope. Her friends must have no idea na may affair sila ng boss nila. Ang masaklap na sasaktan siyang wala man lang siyang makausap. At kahit siguro meron siyang maaaring mapagkwentuhan sa problema niya, she won't dare tell anyone. Ano na lang ang iisipin ng mga kaibigan niya kapag nalaman ng mga ito? Ang tulad niyang ayaw na relasyon was sleeping with their boss for 2 years already. Hindi niya makakayang isipin pinag-uusapan siya ng ibang tao. Kaya tama lang ang pasyon niya. Pero pumatak na ang 11:00, walang Zildjian na dumating. Nakahiyaan naman niyang tawagan ito dahil paano kung kasama nito si Hope? Sa inis-inasa bunutan na lang niya ang sarili. Magmumukha na siyang tanga na mag-aantay sa tawag nito pero ano bang magagawa niya? Kaya't nakatulog na lang si Laika na hawak ang phone niya at tumaasang tumawag man lang si Zildjian. Nagising si Laika dala ng alarm niya kinabukasan. It was 6:30 a.m. Mabigat ang pakiramdam na kumilos siya ng umagang iyon. Inalmusal na lang niya ang pagkaing hinanda niya kagabi na para sana sa kanila ni Zildjian. She was about to leave the house nang matanggap niya ang notification mula sa company website na ikinagulat niya. Saglit bago siya tuluyang nakahuma. At kung hindi pa nag-ring ang phone niya, ay hindi pa siya matatauhan. Hello, Miss Gomez. Congratulations on your promotion as Melanda's Global New Marketing Executive. Masiglang bati ni Mrs. Constantino. Hindi sila ganoong ka-close ng ginang, but she could feel the woman fondness toward her. Madalas nitong purihin ang trabaho niya. Oh, masyado ka bang na-surprise, Iha? Yes, Mom. Hindi ko ina-expect ang promotion. It was the truth. Dahil kahit ipinangako na sa kanya ni Zildjian ang posisyong iyon 2 years ago, hindi niya inaasahang ganoong kabilis maibibigay sa kanya iyon. Dumaan ka dito sa office ko. I want to personally congratulate you. Utos nito kaya sumang-ayon na lang siya kahit medyo kinakabahan siya. Naroong na-excite siya pero nag-aalala siyang baka si Zildjian ang dahilan ng promotion niya. Paano kung ang promotion niya ay dahil gusto na nitong tapusin ang affair nila? Ang isiping iyon ay nagdulot ng pait sa lalamunan niya. Pagpasok pa lang niya, may pa-flowers pa si Miss Constantino sa kanya. And everyone in HR office congratulated her. Thank you, Mom, but hindi ho kaya masyado pang maaga para sa promotion ko? Pasimpleng saan niya dito. Gusto niyang alamin kung may kinalaman si Zildjian sa promotion niyang iyon. I think you're best fitted for the job, Miss Gomez. Besides, umayon na majority ng board of directors. Kaya kahit ayaw ka pang pakawalan ng CEO, he had no choice. Alam kong capable ka at you're best fit for the job. Besides, you're still the head of the marketing department. Kahit na hindi ikaw ang supervisor. All the campaign proposals still comes from you. You're the most perfect candidate para sa akin. Tila nilipad ng hangin ng agam-agam niya kanina. At least, walang kinalaman si Zildjian sa promotion niya kaya muling bumangon ang self-esteem niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko but thank you. I'll continue to do my best. May emosyong saan niya sa nakipagkamay kay Mrs. Constantino. Paano yan, Miss Laika? Ilipat ka na. Sana naman kasing bait at kasing galing mo papalit sa'yo, no? Nakasimangot na sa Adelea nang lapitan siya dito sa office niya. At sana rin, huwag bumalik ang pagiging masungit ni Boss Zildjian kapag nawala ka dito. Ikaw lang ata nakakapagpaamo sa boss natin ngayon. Dagdag pa nito, sabay palatak. Hindi naman siguro.
Besides, magaling ka sa trabaho mo. Malay mo, ikaw na ang ma-promote kapalit ko. Anya sa pinasiglang tinig. Her promotion means one thing. Hindi na sila madalas magkasama ni Zildjian sa office. May karot siyang nadama dahil doon. But it's better this way, Laika. Hindi niya malalamang nasasaktan ka. Lihim, nakumbinsin niya sa sarili. Pero bakit parang hindi ka masaya? Usisa ni Leia na matamang nakatitig sa kanya. Siguro kasi nasanay na ako dito kaya parang nakakamiss rin isipin. Dahilan niya. Pero may 2 weeks pa naman ako dito. Oo nga naman. I'm sure mamimiss ka rin ni Basil dyan. Makahulog ang saad nito. Baka hindi rin. Mahinang saad niya pero mukhang hindi naman narinig ni Leia dahil nagpaalam na ito. Mayat-maya niyang sinisilip ang pinto sa kabila kung dumating na si Zildjian pero umabot na ng lunchtime ay wala pa rin ito. At lalo siyang nakadama ng panulumo nang sabihin ni Sarah na wala umano si Hope. Kaya kung ano-ano na lang ang naglalaro sa isipan niya. Okay ka lang ba? Puna ni Sarah na nasa cafeteria sila. Hindi kasi niya magawang galawin ng pagkain niya dahil parang nagbabara ang lalamunan niya. Sa lahat ng na-promote, ikaw itong mukhang natalo ng malaki sa sabong. May pagtatakang saad nito. Baka pagod lang ako. Naglinis kasi ako ng unit kahapon. Dahilan niya kahit ang totoo nagmukmuk siya pagka-uwi niya kahapon. Ano bang pinagkakaabalahan ni Hope? Biglang tanong ni Leia. Kanina niya pa gusto mong usisa rin pero nakahiyaan na rin niya. Busy yun ngayon, nakalive. Si Jalay napanay ang kain. Busy? Ulit niya. By the way, hindi ka magpapaparty? Si Sarah. Ikaw ang pinakabatang executive kaya dapat lang na magpaparty ka, no? Pero buti na rin at nalipat si Mr. Tan. Buti na rin iyon para mabawasan ang kayabangan ni Lara. Nangasama mukha ni Jalay. Paano kasi? Ito ang madalas na utusan ni Lara na gumawa ng mga reports na dapat itong gumagawa. Kung ayaw mo sa akin, feel free to transfer department. Kapos sila nagulat sa biglang pagsingit ni Lara sabay taas ng kilay. Na-promote ka lang naman dahil malapit ka kay Boss Zildjian. Parinig nito sabay talikod. Do, sino kayang tumalon sa kama para lang ma-promote ng supervisor? Walang prenong saad na Leia na sinundan ng tingin si Lara. But her words struck her too. Feeling niyo magaling siya. Gigil pang dagdag nito. Don't mind her, Miss Laika. Na-promote ka kasi magaling ka. Baling nito sa kanya. Oo naman, girl. Ito kaya ang ace ng marketing department. Proud na saad ni Sarah sabay hampas sa braso niya. Kaya huwag kalimutan ang party natin para sa mga loyalista mong double cuts. Oo naman. I'll find time. May mga asikasuhin lang ako. Napatango pang saad niya sa muling itinuon ng atensyon sa pagkain. Pero mamayang gabi, sumama ka sa akin mag-dinner. Ayoko makipag-blind date mag-isa. At huwag kang tatanggi. Pigil ni Sarah nang aktong magsasalita siya. Double date yun kaya hindi ka mauupi. Dagdag pa nito. Mukhang wala siyang kawala. Pero wala siya sa mood para makipag-date. Kailangan niya makausap si Zildjian. Si Jalay na lang ang isama. Hindi ako pwede. Uti ako. Kasi nakalib ako ng 2 araw. Pakli ni Jalay. Alam mo, nagtatampo na talaga ako sa'yo ha. Kahit mas mataas na ang posisyon mo sa amin, kapag nandito tayo sa cafeteria, pare-pareho lang tayong gutom kaya tigilan mo ako dyan. Kailangan mo na rin magka-love life. Pinanlakihan pa siya ni Sarah ng mata, kaya napatango na lang siya. Good. Ngiting waging saad nito. Buong araw na walang natanggap na tawag si Laika mula kay Zildjian, maliban sa text nito na sinabing i-cancel niya lahat ng meetings niya kinahaponan. Napakarami sana niyang gustong linawin dito pero tanging na isagot niya ay, okay. Pagpatak ng 5:00 ay ang tawag ni Sarah ang bumulabog sa kanya. Inabalan niya ang sarili sa bagong campaign ads na plano niyang i-propose bago siya malipat bilang marketing executive. Pero dahil okupado ni Zildjian ang utak niya kaya hindi siya makapag-concentrate. Kaya nakipagtitigan na lang siya sa monitor ng computer niya. Dito na ako sa ground floor. Bilisan mo na, girl. Yakag ni Sarah kaya napilitan siyang kumilos. Ayaw niyang marinig ang sermon nito at mukhang kailangan din niyang maglibang kaya inayos niya ang sarili saka siya lumabas ng opisina niya. Pagbukas ng lift sa ground floor ay nandoon na nga si Sarah. Sa itsura nito mukhang hindi ito makikipag-blind date.
Naka-shirt pa ito instead sa blouse na suot nito kanina. Tara na! Excited na hinila siya ni Sarah palabas ng building at sumakay sa kotse nito. Gusto mo akong ibo yun na magka-boyfriend na pero ikaw din tong walang love life. Sitan niya dito na ikinatigil nito sa pagsabay nito sa tugtog mula sa car stereo. Umingos ito sabay simangot. Nagkita kami ng ex ko kahapon. Accidentally. Yung sinasabi mong boyfriend mo noong college ka? Usisan niya na ikinatango nito. Akalain mong kaibigan pala siya ni Zerzil dyan? Naiiling na usal nito. Talaga? So ano sabi sa'yo? Wala. Nagulat lang ako na parang may feelings pa rin ako sa buwisit na lalaking yun. Ipinagpalit niya ako sa ibang babae. How the hell I still feel something for him? Huh? Litan niya nito na halatang masama ang loob. Kaya ka makikipag-date sa ibang lalaki. Sa tingin mo ba, mabilis na paraan iyon para makalimot? Curious na tanong niya dito. As if naman may gusto kang kalimutan, ha? Tudyo nito. Meron ba? Wala, no? Defensive na sagot niya dito pero halatang hindi ito kumbinsido. Alam mo, mahigit 4 na taon na tayo magkaibigan pero hanggang ngayon, wala pa rin akong alam tungkol sa'yo. Mas masaya pa rin yung may nakakausap ka kapag may problema ka, Laika. Ako lang to, friend. O joke pa nito. Wala naman ako may kukwento sa'yo. Walang interesanteng bagay tungkol sa buhay ko, Sarah. I'm alone and I had no one. Hindi niya maitago ang lungkot sa tinig niya. Oh, at least you have us. Sinserong saad ni Sarah na ikinangiti niya. She was thankful to find a friend like Sarah. Sa 3 niyang kaibigan, si Sarah ang mas pinagkakatiwalaan niya dahil siguro mas malapit siya dito at mas open itong tao. Laika, you knew that you can count on us, right? Makahulog ang saad nito sa kindat. Alam ko at salamat. Saad niya sa kapasimpleng tumikim upang itago ang muntik ng pagpiyok ng tinig niya. Saan ba tayo pupunta? Pag-iiban niya ng paksa. Wait ka lang. Sagot nito sa pinasok sa basement ng isang hotel ang kotse. Ewan pero bigla siyang kinabahan nang nasa lift na sila. Pinindot nito ang button para sa 12th floor. May ilan pa silang nakasabay sa elevator nang bumukas iyon sa ground floor. Galante ata ang ka-blind date mo. Komento niya. Mas normal na makipag-blind date sa isang restaurant pero bakit sa hotel pa sila pupunta? Dahil dalawa naman sila kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Isa pa, kaya naman yung protektahan ng sarili. Hindi na siya tulad noong college siya na muntik nang mapagsamantalahan dahil sa ginawa ni Nika sa kanya. At alam niyang hindi siya ipapahamak ni Sarah. Pero medyo kinakabahan pa din siya. Bakit parang nalalamig ka ata? E paano naman kasi? Yung ka-blind date mo, bakit sa hotel? Ang daming restaurant sa Manila. Reklamo niya. Anong room ba? Yung function hall sa dulo. Nakangising turo nito sa pinto nang nasa harap na sila. Hindi sa isang hotel room kundi sa isang function hall sila pupunta. Ang weird naman ito. Bulong niya. Teka, kailangan ko mag-CR muna. Mauna ka na sa loob. Napangiwing saad nito sabay baling sa isang signage na nandoon sa may hagdan. Nakalagay roon ang direksyon ng hallway, CR, sa susunod na palapag. Pero, safe ka dyan. Nakakahiyang mag-antay yung kadate natin. Sabihin mo, saglit lang ako. Nito, na halos takbuhin na ang hagdan. I'm sure, may CR sa loob ng function hall. Malakas na saad niya pero nawala na si Sarah. Kaya wala siyang choice kundi ang maglakad palapit sa malaking pintong nandoon. She took a deep breath bago niya itinulak ang pinto. And the scent of fresh flowers welcomed her kaya napapikit siya. Pero pagmulat niya, ikinagulat niyang nandoon si Hope na may bitbit na puting rosas habang seryosong kausap si Zildjian na nakangiti. Sir, bakit naman bigla ng pagpapalit ng location? Kompronta ni Hope kay Zildjian ang sagutin niya ang tawag nito. The dinner should be held in the restaurant pero dahil sa biglang conflict, ginawa na lang niya ang suggestion ni Jason na sa hotel na lang na pag-aari ng pamilya nito ganapin ang first ever official date niya kay Laika. Kaya biglaan ang announcement niya kay Hope na siyang ginawa niyang personal organizer. Halos wala pa siyang tulog dahil hindi siya mapakali sa pag-aalala sa abuela niya.
Pauwi siya kahapon nang tawagan siya ng private nurse dito dahil isinugod umano sa ospital ang abuela niya dahil napakain ito ng balat ng lechon kaya muntik ng ma-high blood. Mabuti na lang at sadyang malakas ang pangangatawan ng matanda sa kabila ng edad nito. Paranoid lang siya kaya nagpasya siyang manatili ito sa ospital nang magdamag at kanina lang ito lumabas kahit ayaw niya. Kaya hindi niya natupad ang pangako niya kay Laika na uuwi siya ng gabi. Umasa siyang tatawag man lang ito pero kahit text, wala siyang natanggap. Kaya yun, kabado siya. The uncertainties of Laika's feelings for him was making him felt worried. Natatakot siyang ma-reject sa ikalawang pagkakataon pero mas natatakot siyang walang gawin. Maaga siyang dumating sa hotel para makita niya ang preparation na ginagawa ni Hope at aminado siyang impresyo dito dahil nagawa pa talaga nitong pagandahin ang lugar sa maiksing oras lang. Sir, parating na daw sila, sabi ni Sarah. Bakit ang aga naman? Reklamo niya. Hindi pa kasi tapos ang ipinahanda niyang pagkain. Ba't kasi napalit pa tayo ng location, sir? Dahil nag-preserve din doon ang stepsister ni Laika. I don't want to ruin her mood. Gulat na napatitig sa Hope sa kanya. Nalaman niya mula kay Angel ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya ni Laika. Kaya mas mabuting ilayo na lang muna niya ito sa mga taong nakakapanakit dito. Akala ko wala siyang ibang kamag-anak. Isipin mo na lang na ganoon. Seryosong sagot niya dito. At yung napag-usapan natin, paalala niya dito na ikinatangulang ni Hope. Itong bulaklak, saan ko ilalagay? Tanong nitong napatitig sa hawak na puting rosas. Pero bago pa man siya makasagot, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Kaya napalingon siya sa direksyon nito. Muntik nang tumalo ng puso niya nang makita doon si Laika. Pero kaagad din naglaho ang ngiti niya nang mapansin ang tila pagkalito sa mukha ni Laika na nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila ni Hope. Na parang anumang sandali ay tatakbo ito palabas. Laika! Nagawa niyang tawagin ito sa kanaglakad palapit dito. Kitang-kita niya ang pagkuyom ng kamao nito saka ito napaatras. Mali atang napuntahan ko. Tarantang usal nito sabay lunok. I'm sorry. Saad nito sabay talikod pero bago pa man ito makahakbang palabas ay nahawakan niya ang kamay nito. You're in the right place, babe. Pabulong na usal niya dito na ikinapiksi ng balikat nito. Kaya pinihit niya ito upang humarap sa kanya. Bakas ang kalituhan sa mata nito. Ano ba sinasabi mo? Kasama ko si Sarah for a blind date. I know, dahil ako ang ka-blind date mo. Malambing naturan niya dito. Pinaglololoko mo ba ako, Mr. Melendez? Paano mo nagagawa to? How can? You're dating Hope? Alam mong kaibigan ko siya. Anong gusto mo? Gawin ako mistress mo? Pulang-pula mukhang saad nito na ikinatalon ata ng puso niya. Sigurado siyang nagsasalo si Laika, kaya napangiti na lang siya. Hindi ka nakakatawa. Maring usal nito, saka sinubukang hilahin ng kamay nitong hawak pa rin niya. Wala siyang planong hayaan itong mag-walk out, kaya hinila niya ito palapit sa kanya, sabay kabig sa bewang nito, saka siya mahinang bumulong dito. Sorry, hindi ko alam na selosa ka pa. I'm not. Giit nito kaya sumeryoso siya. Okay, first of all, I'm not dating Hope, okay? She's just helping me out for this event. At wala akong planong gawin kang mistress. I'm still legally single if you're not aware, babe. Then para saan to? Lagi mo tinatanggihan ng alokong date, kaya eto, pinakidnap kita sa kaibigan mo at sinabi kong dalhin ka dito. I told them na gusto kitang i-treat na mag-dinner, pero lagi kang tumatanggi. Umayag naman sila kasi sinabi ko rin na plano kitang ligawan. How's that? Muntik nang umawang ang bibig nito. Pranaktis niya ang excuse na yun para hindi ito maghinala na alam na ng mga kaibigan nito ang tungkol sa kanila. Dahil alam niyang mahihiya si Laika sa mga kaibigan nito. Kaya kung dadadmahin mo ako ngayon, baka pagtawanan nila ako. So please don't. Samon niyo dito. Wala kayong relasyon ni Hope? Wala sa sariling tanong niya kay Zildjian na ikinangisi lang nito. Dan bakit hindi ka dumating kagabi? Saan ka nagpunta? Danila sa ospital si Lola. Ano? Bakit? Gulat na tanong niya dito. Alam niya kung gaano kamahal ni Zildjian ang abuela nito. Ano nangyari sa kanya? O sisa nito. Huwag mo na itanong. Naiinis lang ako. That old woman doesn't know. Stop acting like she was some youngster. Naiiling nalitan niya nito
Saka siya inakbayan ni Zildjian patungo sa nakaset na table doon. Congratulations on your promotion, Laika. Nakangiting bati ni Hope nang makalapit sila dito. Saka inabot ang hawak nitong bulaklak sa kanya. Siguradong marami maiinggit kapag nalamang ikaw ang idinedate ni Boss Zildjian. Please, don't. Huwag kang mag-alala. Siyempre, ayaw namin mawalan ng trabaho, no? Pabirong sansalan nito. Saka nagpaalam na sa kanila. For that, she felt relieved. Madali yan ang preparation nito pero sana'y ayos lang ito sa'yo. Solo natin itong lugar. Saad nitong ikinatango niya. The scent of fresh flowers na naamoy niya pagpasok pa lang niya ay dahil sa mga bulaklak na nandoon. Hindi niya mapigilang igala ang mata sa paligid. Lumikha ng makeshift kiosk na napapaligiran ng mga bulaklak at sa gitna ay nandoon ang table. Then, the lights went off. Naiwan ang mga ilaw mula sa LED lights na nakadecorate sa paligid. May isang bote ng wine at 2 glass wine ang nandoon. Napasunod si Laika nang akayin siya ni Zildjian patungo sa nag-aantay niyang mesa. Ipinagilan siya nito ng upuan bago ito naupo, paharap sa kanya. Saka sinindihan ng scented candle na nasa gitna ng mesa. Napakaromantiko ng paligid nila kaya hindi niya maiwasang kiligin ng lihim. Maya-maya ay dumating ang pagkain nila. Matapos mag-serve ng waiter ay naiwan silang dalawa doon ni Zildjian. Ang lahat ng pag-aalala niya nitong nakaraang araw tungkol sa kanila ni Zildjian ay tila nilipad na ng hangin. Hindi siya makapaniwalang nagsayang siya ng luha sa maling akala niya. Lihim siyang napailing na lang. Siya nga pala, aalis tayo bukas for Palawan. Kasama sa itinerary ang 3 kaibigan mo at si Ariel to make it look like we're on a business trip. Paliwanag ni Zildjian na may matamis ng ngiti sa labi na parang gusto nitong sabihin, he did great. And he does. Pero hindi niya nagawang isatinig. Why will you spend so much efforts on this? Yun ang nagawa niyang sabihin. Aminado siyang nakakadama siya ng labis na katuwaan kahit sinabi niya kay Zildjian na ayaw niyang magsayang pa sila ng panahon para sa mga dates. But knowing that he's not dating anyone else at sa efforts nito to please her, sobrang masaya siya. Kaya mula ngayon, Laika, hayaan mong gawin ko ang mga bagay na dapat matagal na natin ginawa. Special ka sa akin, babe. So let me treat you the way you should be treated. May umusyong dumaan sa mata ni Zildjian sa tinura nitong iyon na tila humahaplos sa buong pagkatao niya. Gusto mo bang dito tayo sa hotel ngayong gabi? I personally prepare a suite for us tonight. Tila musika sa pandinig niya ang tinurang iyon ni Zildjian. Pwede ko bang sabihing ayaw ko? No. Nakangiting saad nito. If you say so. Buong pusong sagot niya dito. Pagkatapos nilang kumain ay dinala siya ni Zildjian sa suite na sinasabi nito. May mga scented candle na nakasandi patungo sa isang silid. And the room surprised her as well dahil sa mga bulaklak na nandoon at may mga petals sa pabilog na kama. Parang sasabog ang dibdib niya sa katuwaan. Zildjian was treating her so special na sa pangarap lang niya inasam. You like it, babe? Pabulong na tanong nito sa punong tenga niya. Dumikit pa ang labi nito doon kaya para siyang nakuryente sa masarap na paraan. Oo. Hindi na niya nagawang itago ang ngiti sa labi niya. Hinawakan ni Zildjian na magkabilang balikat niya, saka siya pinihit paharap dito. Nagtagpo ang mga titig nila at kitang-kita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nitong hindi niya maipaliwanag. At ang titig nitong iyon ay parang magnet na humihila sa kanya. Napalunok siya nang unti-unting naglapat ang mga labi nila. Napakainit noon na parang iyon ang unang pagkakataong hinalikan siya ni Zildjian. Pero kabisado na ng utak niya ang kapusukan ng labi nito. Mas naging maalab ang halik nito kaya napakapit na lang ang isang kamay niya sa batok ni Zildjian, habang isang palad niya ay abala sa pagdama ng malakas na pintig ng puso nito. Subalit nang magsimula ng maglikot ang kamay nito sa katawan niya, kapwa sila nagmadaling hubaran ng isa't isa at itinapon na lang kung saan ang mga damit nila. Kinabukasan, gilugol ni Zildjian ang buong araw sa pamamasyal at paliligo sa beach. Hindi niya nagawang isuot ang two-piece niya dahil pinagbawalan siya nito. Sayang naman ang swimsuit ko. Maktol niya nang pabalik sila ng hotel.
Pwede ka lang magtupis kapag tayo lang dalawa. Ayokong may ibang nakatingin sa katawan mo. Baka mapaaway lang ako. Ano naman ang gagawin ko sa swimsuit kung ubarin mo rin naman? Nakaingos na sagot niya dito. Kaya nga, hindi mo kailangan yan. I always wanted you naked. Pabulong na tudyo nito, kaya't kinurot niya ang tagiliran ni Zildjian pero tumawa lang ito. Sa labas na sila nag-dinner kinagabihan, saka sila naglakad-lakad sa may beach pagkatapos. Mabuti na lang at maganda ang panahon. Pagsapit ng alas 8 ay bumalik na sila sa unit nila, where they made love until dawn. The 3 days vacation went faster than expected kaya nagpasya silang mag-extend ng 2 pang araw doon. Kung hindi pa ata sa upcoming meeting nito, baka nag-extend pa sila. Habang nag-aantay ng call time sa flight nila, iniwan muna ni Laika si Zildjian upang mag-CR nang hindi sinasadyang may nabangga siya sa pagpasok niya ng CR. Sorry. Nabitin sa hangin ang sasabihin ni Laika nang makilala niya ang babae mukhang nagulat nang makita siya. What in the world? If isn't it Laika? Sarkasta kung saad ni Nika. Why are you here, bitch? Nagpanting ang tenga nito sa tawag nito sa kanya. I guess it's none of your business. She snapped, trying to ignore Nika's mocking gaze.